worlds, kumbaga. Pero hindi yan, kumbaga, that is not that is not the reality. And number 5 is you are a team, meaning dapat dapat kayo mag-share ng mga, like, share everything, like your expenses, pagpapalaki ng mga anak ninyo, kasi yung buhay mag-asawa, guys, may mga natututunan din tayo, may malaking natututunan tayo, lalo na pag habang tumatagal yung ating relasyon, yung relasyon ninyo bilang mag-asawa is parang kumbaga mas lalong kumbaga kung may mga pagsubok na dumarating sa iyo, mas lalo kayong nagiging strong. And you know what, guys, sometimes we encounter like they always call it like shitty life, you know, kasi ganyan talaga yung I'm not pessimistic person, I'm very optimistic. The reality, ang pagiging isang may asawa, kasi hindi talaga yung parang chocolate that is always like sweet, you know, not it's nice na pag kinain mo yung chocolate, so para talaga nag-enjoy ka, na-enjoy mo. It is always like happiness. They give you more happiness, they give you more pleasant happiness na nararamdaman mo. Hindi ganoon yung buhay mag-asawa. May mga talaga, kumbaga may upside down talaga sa isa't isa. At yung pagiging team ninyo, hindi talaga puro reklamo na sasabihin mo na ako yung nagtatrabaho, ikaw wala kang trabaho, tapos ako yung may ambag dito, wala kang ambag, something like that. Pero kumbaga tutuusin, malaki yung ambag ng asawa mo sa'yo. Kung ikaw mismo, like this is not only for a woman, this is also for a man, you know, kasi may mga babae din na may bahay na maganda yung kanilang trabaho, tapos yung kanilang asawa is nasa bahay lang, and syempre sila yung kumikita ng pera, at minsan parang isinasampal nila sa mukha sa kanilang asawa, sa kanilang partner, na ako yung naghahanap ng trabaho, ako lahat ang nag-aano dito, wala kang kumbaga kung wala ka bang halaga kasi nandito ka lang sa bahay, something like that. No, it's not like that, it's not good like that. Kasi syempre bawat galaw natin, especially kung may mga anak kayo, dapat talaga may isang tao na isa sa atin dapat mag-take care ng ating mga anak. Kasi pag kayong mismo dalawa, wala kayong oras sa inyong mga anak. Okay, kumikita kayo ng malaking sahod, nabibigay ninyo lahat ang mga pangangailangan ng mga anak ninyo, pero may parte din na kayo, kumbaga may kulang, kumbaga yung communication nyo sa inyong mga anak. So, it's better talaga na one of them na nandyan sa bahay, and hindi dapat maganda yung kumbaga nanunumbat, kasi hindi maganda yun, kasi hindi kayo dito yung magkaaway, magpartner kayo, magteam kayo, dapat magtulungan kayo kung sino yung nakakaangat. Syempre, ikaw ang nakakaangat, so dapat mag-intindi ka sa asawa mo, kasi syempre yung asawa mo hindi rin basta-basta, hindi lang puro higa-higa yung kanyang ginagawa, is nag-aano din siya sa mga anak ninyo, kumbaga nag-aalaga din sila ng mga anak ninyo, tas naglilinis ng bahay, nagluluto, pagdating mo ng bahay may pagkain na, 'di ba? So buhay may asawa talaga. So, and then ito lang talaga yung ito lang talaga yung ma-advise ko, na the most important talaga is tingnan ninyo yung bawat isa talaga, na hindi kayo yung magkaaway dito. And number 6 is love is not enough. Yeah, I so agree. I love this. Love is not enough. Ang pag-ibig ay maaaring pundasyon ito sa isang relasyon. Hindi lang sa relasyon bilang mag-asawa, but relasyon also sa pamilya mo, sa parents mo, sa friends mo. Ito talaga yung love talaga, yung pag-ibig talaga is pundasyon talaga yan. Pero may mas hihigit pa dyan talaga, na maging matibay yung pag-ibig, yung love, kailangan upang panatilihin talaga. So may mga talaga niya. Ang una is respeto. Pangalawa is trust.
Pangatlo is pagiging maaasahan. Yung maaasahan mo talaga. Understanding. And yung mas malalim talaga is pinakamalalim is yung connection ninyo sa isa't isa. Why? Kasi okay, let's say may pag-ibig, may love pero walang trust. May love pero walang respeto sa isa't isa. May love pero hindi mo maaasahan sa oras na kinakailangan na may kailangan ka. Hindi mo siya maaasahan. Okay, let's say may love pero hindi mo siya maaasahan. And then may love pero hindi kayo nagkakaintindihan. And then okay, let's say may love pero kulang yung connection ninyo. Kulang, hindi malalim yung connection ninyo sa isa't isa. So what's the use of that love if this trust, respect, pagiging maasahan, understanding, and yung deep connection ninyo sa isa't isa? Papaano mo yan papaano mo masasabing love yun? Kasi okay, let's say may love pero itong mga bagay na ito is wala. Itong mga nabanggit ko is wala. So, hindi mo yun matatawag na love, yung isang relasyon. And then number 7 is be patient with your spouse and yourself. Well, yung patient, guys, hindi ito nakukuha natin sa ibang tao. Nakukuha natin ito sa atin nanggagaling. If we have patience to ourselves, we also know how to be patient to people surround us. And I am a very patient person. I am very patient person, even yung every time talaga na hinihintay ko yung asawa ko sa trabaho niya for sometimes it's 2 hours and a half. Kasi ako yung tipong tao na nagko-complain. Pero ngayon may na nagko-complain na yung anak namin. Pag umuwi na kami, tapos syempre yung papa niya, tapos yung lola niya nag-uusap pa, nagmamaritesan pa. Tapos itong anak ko sasabihin na, "Papa, kailan tayo uuwi?" So they always like that. Pero ako talaga, never talaga akong nagsabi sa asawa ko na, umuwi na tayo. No, never kong ginawa yun ganyan. If we talk about patient, yung asawa, at kahit anong pa man ang mangyari, hindi mo siya bibitawan na hanggang dulo, kumbaga para sa akin, hindi man na yung asawa ko yung kanyang words nung time na yun na he will stay with me no matter what. Pero nung nagka-depress talaga ako, nakita ko talaga sa kanya na he really truly kumbaga gusto niya talagang ay pagpatuloy pa yung relasyon namin as a couple, as a marriage couple. Kasi syempre hindi talaga niya ako binitawan through my depression, to my dark journey. Hindi ka pababayaan sa era na hindi ka iiwanan mag-isa, na no matter what, nasa tabi mo lang siya, na hindi ka niya iiwan. So yun ang pinaka-importante, guys, kasi yun talaga ang magpapatibay ng pundasyon sa relasyon ninyo bilang mag-asawa, na nandiyan ka sa hirap at ginhawa, kahit wala mang basbas ng church, at least kasi nasa sa atin pa rin ito, guys, sa ating mga relasyon pa rin, sa ating buhay mag-asawa pa rin yung kumbaga nasa atin pa rin mga kamay nakasalalay yung kung papaano natin kumbaga papaano natin i-improve, or kumbaga tawag nito, kumbaga ingatan yung ating marriage life, 'di ba? Kasi that's true, may basbas yung Panginoon, pero nasa sa atin pa rin. God, they always be center, but kung hindi ninyo gagawin yung part ninyo as a couple, hindi kayo talaga hindi talaga kayo magwo-work. The most important talaga is yung nakasalalay talaga sa inyong mga kamay yung buhay ninyo bilang mag-asawa. Yeah.
and talk every day. So talk every day is also the most important, is also part of the ingredient of being married also. Kasi syempre like me and my husband, yung moment namin is bago talaga matulog, nagmamaritesan pa talaga kami kung ano nangyari sa amin maghapon. Sa trabaho siya, nasa trabaho din ako. Minsan hindi ko na siya nakikita kasi natutulog na kami, maaga pa kami natutulog kami ng anak ko. Bago siya matulog, nagmamaritesan pa kami kasi minsan na nagigising ako, tapos kasi ako dada ako minsan, sasabihin niya sa akin na mahal, matulog na tayo. Sabi ko kasi marami pa akong sasabihin, so something like that. Pero, and kung nandito ako sa bahay tapos siya nagtatrabaho, pagkagaling niya sa trabaho, I'm always asking him, how are you, how's your day? May mga customer ka ba na hindi maganda yung yung mga dating, or hindi maganda yung mga gising nila? Kasi may mga talaga, may mga customer talaga na hindi maganda yung gising nila, so mga naiirita kumbaga. So yan talaga. Yes, I always ask talaga na kung ano yung mga nangyari sa maghapon niya. It is bad or good. I don't care. I always listening. And also the same with him. I also tell to him everything. Parang routine na talaga namin, guys. Kasi since the beginning talaga kayo mag-asawa, we are very open-minded kung ano yung nangyayari. Even though na nagka long distance relationship kami for 3 years, mag-asawa na kami noon, long distance kami. And we are always open, and we always been honest, and we trust each other. And he understand, kasi ako I'm more like childish, kasi syempre mas bata ako sa kanya ng 9 years. So syempre ako naman, syempre sometimes I push too much, na to the point talaga, pero never talaga siyang nag-complain, at never talaga siyang, kumbaga hindi niya sinasabayan yung pagka childish ko. So bagay talaga dito sa mundo na kailangan mo pa talagang malaman, na matutunan lahat. Siyempre, that's normal. And me, I'm eager to learn. Kahit mahirap, okay, I will try my best kung hanggang saan yung kaya ko. So, I'm very thankful talaga na itong asawa ko is magkaiba man kami. May mga upside down man kami nangyari past. Kumbaga yung past namin. Masasabi kong yung past na nangyari sa amin, masasabi kong it's a blessing, kasi mas nakilala ko yung aking asawa, at mas may natutunan ako. Marami akong natutunan na hindi ka dapat magdepende, hindi ka dapat mag-expect ng malaki kahit asawa mo pa yan. Dapat ka talaga dapat hindi ka mag-expect. Even yourself, you can also be disappointed to yourself. So ako naman, so now being 34 years old, I really learn a lot. And buhay mag-asawa, buhay malayo sa pamilya. So I really said to myself na nakaya ko kahit malayo ako sa pamilya ko. Kasi in the time, hindi ko talaga lubos maisip na makakayanan ko lahat. But of course, it's because of what I believe to myself, and also what I believe in God, na alam kong nandyan siya palagi. I know na binabantayan niya lang ako, na every problem that I encounter in my life, I know before He gave that to me, alam niya na malalampasan ko rin. So, syempre, before niyang binigay yung pagsubok sa akin, alam na niya na malalampasan ko, na alam niya na kahit may time man na gusto ko nang bumitaw, pero alam kong nandyan siya na ipupush pa rin niya ako. So yun, I'm very thankful na malaki yung natutunan ko, sa buhay mag-asawa. And then the last is friendship. So ang pagiging mag-asawa, hindi ka lang dapat tumututok as a husband and wife, be a responsible husband and wife or parents. You can also be a friend, to your husband. Kasi kami mag-asawa, hindi ko tinitingnan yung asawa ko na asawa ko siya. No, I'm just looking at him as my friend. Parang barkada lang kami. Kasi kami yung tipong tao parehas, parang may mga sanib. Kasi pag pumupunta kami ng supermarket, grabe guys, parang kami lang dalawa yung nandoon. As in, yung tawa ng tawa kami. As in, parang wala nang bukas. Kasi yung tawa ng asawa ko, grabe yung tawa ng asawa ko. Kasi buong supermarket maririnig talaga.
Tapos ako naman talaga, ako naman talaga, minsan, hindi lang minsan, kasi ako yung kumbaga, ako yung kontrabida. Kontrabida, kahit pinupuri niya ako, kontrabida pa rin ako sa kanya. Kasi minsan, ako yung taong hindi malaki yung confidence sa sarili. Tapos sasabihin niya sa akin, bakit ka ganyan? Dapat maging confident ka sa sarili mo. Look at yourself. You're just improving, you know? You have to trust yourself that you can do it, you know? And then, so, siya talaga yung pinaka confident. I think because mas matanda siya sa akin. So, that's why he's like that. So, I'm very blessed, guys. And I don't want to look at yung nangyari sa amin, yung upside down namin na yung nangyari sa akin about the past, about my depression. Now, guys, I can say it, kumbaga i-share ko na ngayon, guys, without any pain, without any angry, without any kumbaga painful na nangyayari. No, kaya ko na siyang kumbaga i-vocal sa YouTube, sa tawag nito, sa ibang tao. I'm very vocal, guys, kasi ako yung tipong taong ayaw kong mag-pretend that I am okay, but the truth I am not okay. So, makikita talaga ninyo na kung ayaw ko sa isang tao, kung mayroong problema ako, makikita ninyo sa aura at sa pagmumukha ko. Kasi yung asawa ko, he knows that. Pag may problema, he knows everything. Kumbaga, they always said that, kumbaga, kung alam mo yung asawa mo, yung galaw ng asawa mo, makikita mo sa kanya. Makikita mo from head to toe. Makikita mo yun kung may problema yung asawa mo. So, makatulong ito sa inyo, itong mga sinabi ko na be patient with your spouse or and yourself or friendship or kumbaga talk every day. Love is not enough. You know, love is not enough talaga. So, thank you so much for watching my video. Sana nagustuhan ninyo ito. So, thank you so much and God bless us. Yeah, bye-bye.